Isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Welcome po sa School of Church Builders Daily Livestream. Purihin ang dakilang Diyos na buhay at nawa na nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa sa atin. Mga kapwa ko pamilya sa SCB, ang mga kapwa ko mananampalataya, mga pastor, at higit sa lahat mga kaibigan at kapamilya po natin na patuloy na tumatanggap ng biyaya at pagpapala mula sa bukas na kalangitan, at salamat sa Panginoon sa pribileyo na ibinigay sa atin upang tayo pumuli ay patuloy na makarinig ng mga sariwang salita ng Panginoon na siyang magpapatibay, magpapatatag at magpapalakas ng ating pong buhay. Bago po ako magsimula, muli tayo pong lahat ay yumuko saglit at tayo dumako sa isang maikling panalangin. Maraming salamat po, dakilang Diyos, at pinupuri ka namin sa hapong ito. Salamat po sa sobra-sobrang biyaya na siyang patuloy na dumadaloy sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa kaligtasan, salamat sa buhay na walang hanggan, at sa pagkakataon po na ang bawat isa ay muling tumanggap ng iyong mga salita upang may magamit kami, Panginoon, sa aming buhay, at kami po ay patuloy na inyo pong mabago at maging matuwid sa iyong harapan upang magbigay ng kaluguran. At sa hapong ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagpapatuloy ng paksang aming tinatalakay, Household Dynamics, at kaya mo, Panginoon, na pahintulutan niyo pong buksan namin ang aming mga puso, isipan, at ang aming espiritu upang patuloy na maimpluwensyahan kami ng iyong mga salita na siya magbibigay ng kaliwanagan sa aming isip, at ang bawat isa ay bigyan niyo po ng pusong uhaw at gutom sa inyong pong mga katwiran, sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, na mapalad po ang isang taong uhaw at gutom sa iyong katwiran, sapagkat inyo po itong pinupuno. Salamat sa kapunuan, salamat sa impartation ng grasya, espiritu at buhay na nagmumula sa inyo. Ito'y sama-sama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Again, magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Aki pong ipagpapatuloy ang paksang pinamagatan ko pong Household Dynamics, at ito po ay nakabase sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Buksan po natin ang ating Biblia in your screen. Makikita niyo po dyan, "These things I write to you, though I hope to come to you shortly, but if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth." Ang salita po ng Diyos ay patuloy na nagpapahayag sa atin. Ang bawat isa po ay hinalintulad sa isang household of God. At ang bawat isa ay napapabilang sa isang tahanan ng Panginoon, which is also called the church of the living God, the pillar and the ground of truth. Ito pong aking paksang tinatalakay sa inyo ay napaka-essential po, sapagkat bawat isa sa atin, naturally at spiritually, ay may kanya-kanya po tayong tahanan. At kung kayo po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon at wala pa ho tayong personal na relasyon sa Panginoong Jesucristo, at hindi po natin siya tinatanggap, hindi pa natin siya tinanggap bilang tagapagligtas, ito po rin yung pagkakataon po ng bawat isa sa atin na lumapit at sumampalataya na ang Panginoon po ay naparito, hindi lang po para tayo ay bigyan ng pag-asa, kundi bigyan ng pagkakataong tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Biblia, ang lahat daw po ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, at ang kasalanan, ang kabayaran daw po ay kamatayan, subalit ang regalo ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo ay buhay na walang hanggan. At pag ating pong ipinapahayag ng ating mga bibig na ang Panginoon po ay si Jesus, at tayo po naniniwala sa ating mga puso na siya po ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, naniniwala po ako ng grasya para tayo maligtas ay sa atin. At ang mga taong tumanggap, nakipag-isa kay Kristo, ay binigyan po ng karapatang maging anak ng Diyos. So mga kapatid, ang aking tinatalakay sa inyo ay Household Dynamics. Gaano ba ito kahalaga sa bawat isa sa atin? Mahalaga sapagkat ito ay bumubuo. Ang isang malakas at matibay na simbahan ay binubuo ito ng bawat pamilya na kung saan si nanay, si tatay at sino man nakatira sa tahanan. Pag maayos po ang relasyon, okay, hindi po magulo at
kung merong mga alitan, may mga conflict, at ito po ay nare-resolve sa pamamagitan ng prinsipyo ng Panginoon, well, ang tahanan na yan ay magiging living or household of God, pillar and ground of truth. Ang aking pong text na babasahin sa inyo regarding this household dynamics ay dito po sa Genesis chapter 9, verses 18 to 27. Ito po ay household po ni Noah. Tingnan po natin, after the flood, ay makita po natin ito pong katangian ng tahanan ni Noah at hindi rin po lingid sa atin na meron din pong mga problema na makikita natin na kung saan ay naisasalarawan din po yung ating sariling bahay o ang ating sariling iglesia. Samahan niyo ako sa Genesis 9:18 to 27 at babasahin ko po sa inyo sa English. In your screen, it says, Now the sons of Noah who went out of the ark were Shem, Ham, and Japheth, and Ham was the father of Canaan. These three were the sons of Noah, and from this the whole earth was populated. And Noah began to be a farmer, and he planted a vineyard. Then he drank of the wine, and was drunk, and became uncovered in his tent. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brothers outside. Guhitan niyo po yan sapagkat diyan po tayo magpo-focus sa versikulo na yan. Excuse me. But Shem and Japheth took a garment, laid it on both their shoulders, and went backward and covered the nakedness of their father. Their faces were turned away, and they did not see their father's nakedness. So Noah awoke from his wine in verse 24 and knew what his younger son had done to him. Then he said, Cursed be Canaan, a servant of servants he shall be to his brethren. And he said, Blessed be the Lord, the God of Shem, and may Canaan be his servant. May God enlarge Japheth, and may he dwell in the tents of Shem, and may Canaan be his servant. Dito po sa talatang ating binasa, ang konteksto po nito, after the flood, ay natuyo na po ang lupa pagkatapos pong puksain ng Panginoon ang daigdig sapagkat ang sabi ng Bible, sukdulan na raw ang kasamaan ng tao at nagdesisyon na ang Diyos na wasakin ang kanyang mga nilikha kasama po dyan ang buong sangkatauhan maliban kay Noah at ang kanyang household. Now, after the flood, okay, lumabas po sila Noah at ang kanyang mga anak at manugang. At dito, ipinapakita sa atin kung anong larawan ng isang tahanan ang makikita po natin dito. At ang trabaho po, ang occupation po ni Noah ay farmer. Siya po ay nagtatanim ng mga prutas at ang prutas na itinatanim niya rito ay vineyard or mga grapes. Okay, ito po ay isang klase ng prutas na kung saan ay pag ito na-extract ay nakakapag-produce po ito ng wine. At siguro, dahil sa sobrang pagod, okay, nagawa niyang uminom. At sa kanyang pag-inom ay nalasing po siya. At sa kanyang kalasingan, hindi niya namalayan na siya po hubot-hubad nung siya po ay natulog. At nung pumasok po si Ham na kanyang anak, ay nakita ni Ham yung kahubaran ng kanyang tatay. Imbes na takpan niya ito, ay sinabihan niya pa at ikinuwento ito sa kanyang dalawang kapatid. At yung dalawang kapatid niyang si Shem at si Japheth ay patalikod na pumasok sa tent at tinakpan po ng kumot yung hubot-hubad na katawan ng kanilang tatay. At pagkagising ni Noah, ang sabi ng Bible ay sinumpa niya yung anak ni Ham na si Canaan. At dito makikita natin yung hindi magandang nangyari sa tahanan. And we know na itong tahanan ito na matuwid sa harapan ng Panginoon. Remember, Noah was the only righteous man ever lived on that during that time. Pero ang kanya pong kahinahan din ay meron din po siyang kahinahan na katulad po natin. At ang kahinahan niya po ay nakainom po o napainom siya ng alak or uminom ng alak, that wine, na kung saan dumating sa punto na nalasing. Okay? At dahil sa kanyang kalasingan, ayun ang nangyari. Now, makikita po natin dito yung ipinakita ni Ham na kanyang anak na tayo po bilang mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, o kung ikaw man po ay
ay anak ng Diyos at ikaw din ay anak sa tahanan, dapat ito ay makita rin po natin yung pagkakamali. At pag nakita natin yung pagkakamali, may pagkakataon na maituwid po natin at maitama po natin. Now, pag-usapan po natin yung iba't ibang misconduct, okay? Mga ugaling na ipakita nung anak ni Noah na si Ham, na kung saan ay hindi naging maganda yung resulta. Now, let's talk about the misconduct of Ham in his household. Ang sabi po ng Genesis chapter 9, balikan po natin yung verse 22. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brothers outside. Siguro ang tanong muna natin, ano ba ang ginagawa ni Ham doon sa tent? At alam naman natin, ang tahanan during those times ay tent lang po. Wala po yung mga permanent dwelling place. At alam naman ni Ham, alam naman magkakapatid na doon sila nakatira. At the same time, alam nila kung anong klaseng tahanan meron po sila. At alam nila kung ano yung ginagawa ng kanilang tatay. Bagamat the Bible is silent about it. Pero alam niyo mga kapatid, pag talagang totoong ikaw ay nakatira sa loob ng bahay, kilala mo ang bawat isa nakatira, at alam mo kung ano yung kahinahan. At dito, bigla na lang pumasok si Ham. At sa pagpasok niya, nakita niya ang kanyang tatay na nakahubad. One of the misconduct ni Ham, dito ay pinapakita lang that Ham crossed boundaries. Crossing boundaries. Mga kapatid, ito madalas po itong nangyayari sa loob ng biological house po natin. Yung ibang tahanan ay may kanya-kanyang kwarto ang mga anak. Pero meron pong tahanan na isa lang ang kwarto, dalawa ang kwarto, isa sa magulang at yung kwartong isa ay sa mga magkakapatid. Or pagpalagay na lang po natin na tag-iisa po ang kwarto ng mag-anak na ito. Pero bakit po nagtangka siyang pumasok sa bahay ng kanyang tatay na si Noah? Ano ba ang gagawin? Ano ba ang gagawin ng isang anak sa isang kwarto na kung saan na hindi naman siya doon natutulog? Wala naman siyang damit doon. Wala naman siyang kagamitan doon sapagkat may sarili rin silang kwarto. In case lang po, imagine nila natin na ganun po ang sitwasyon. Kasi sa ngayon po ay madalas, most of us may kanya-kanyang kwarto na po ang bawat magulang at ang bawat mga anak. So dito, God shown us that Ham, one of the misconduct of Ham, ay madalas siyang mag-cross ng boundaries. Or he crossed boundaries. Ano ba sinasabi ng Biblia patungkol sa crossing boundaries? Sa awit po, sa salmista, sabi ng salmista sa Psalm chapter 16, verse 5 to 6, Lord, you alone are my portion and my cup. You make my lot secure. The boundary lines have fallen for me in pleasant places. Surely I have a delightful inheritance. Binanggit po dyan yung salitang boundary lines. Ibig sabihin, ang salmista mismo ay merong limitation. God put boundary na kung saan doon sa pagpapalain ng Panginoon at doon niya matatanggap yung inheritance na ipinangako ng Diyos sa kanya. Sa Tagalog, ito po ang sinasabi, ikaw lamang Yahweh ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga. Napakaganda ng inyong pamana. Kung ibababa po natin doon sa verse 11, same chapter ng Psalm chapter 16, ito po ang sinasabi. You make me known to me the path of life. That is, again, boundary. And you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Sabi sa Tagalog, ituro mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan.
So, napaka ganda po na ang bawat isa sa atin ay mag-observe tayo ng boundaries. Now, gaano ba kaimportante? Ano ba ang kahalagahan ng boundaries sa buhay nyo at sa buhay ko bilang mga anak, bilang mananampalataya at bilang lingkod ng Panginoon? Let us now go to the importance of observing boundaries that God placed or set in our life. In Deuteronomy chapter 19 verse 14, may batas po dyan, okay, after they cross the Jordan River and they dwell in the land of Canaan, ang sabi ng Bible ay ang Diyos po ay nagbigay po ng boundary. At ito po ang isa sa batas ng bansang Israelita nung naposes na po nila yung land of Canaan. Ang sabi po rito, do not move your neighbor's boundary stone that is set up by your predecessors in the inheritance you have received in the land the Lord your God is giving you to possess. Now, mga kapatid, yung pong geographical place, natural place, meron talagang muhon ang tawag po dyan. Yan po yung boundary na kung saan, hanggang saan lang yung lupa na dapat na pagmamay-ari mo. Mayroong nakaset dyan na boundary. At pag tayo po ay lumabas, when we go outside of that boundary that God established in us or the government that it established, we are now committing sin. At dito po, madalas ay hindi nagiging maganda yung kahinatnan sapagkat when we are crossing boundaries constantly, nasisira po yung relationship. At hindi lang nasisira yung relationship, dito po nagkakaroon ng kaso, may kinakasuhan, okay, at may nakukulong, may nagbabayad, okay, may nagbabribery. So, hindi magiging maganda ang pakiramdam every time we are crossing boundaries. Ang sabi po ng Proverbs 22, verse 28, ang sabi rito, do not move an ancient boundary stone that's set up by our ancestors. So, mga kapatid, kung sa natural po na usapin ay may tinatawag na boundary, muhon, okay, yung isang stone na kung saan ay hanggang doon lang yung pagmamay-ari ng isang tao, okay, na lupa. Even sa lahat ng bagay, meron pong tinatawag na limitation or boundaries. Okay? Ang sabi rito, do not move an ancient boundary stone set up by our or by your ancestors. So, mga kapatid, boundaries is important. Why? Because it keeps us secure. Binasa natin kanina, pag hindi ka raw lalagpas doon sa boundary, it gives you security. You are secured. Hindi ka mapapahamak. At pag hindi ka na mapapahamak, ay tiyak na wala ring taong napapahamak. Kaya lang, yung problema ni Ham, pumasok doon sa lugar na kung saan doon natutulog yung kanyang tatay. Yung pagpasok pa lang sa isang lugar na hindi iyo, that's already trespassing or crossing boundaries. Sa spiritual na konsepto, okay, yung gawin mo ang isang bagay na hindi mo ginagawa, hindi pinagawa sa iyo ng pastor mo, that's already crossing boundaries. So, why boundaries are so important? Because it keeps us to become secured. Pastor, hindi ko naman maiwasan kasi yun ang aking kahinaan. Lagi akong nagko-cross ng boundary. Well, kung ang sinasabi mo ay yun ang kahinaan mo, hindi mo maiwasang mag-cross ng boundaries, in your screen, may babasahin ako sa inyo. Ang sabi po diyan, don't use your weakness as an excuse to commit sin, but use your weakness as a reason to rely more on God. Huwag mo daw gamitin yung kahinaan para maging dahilan, para magkasala po tayo. Kundi, hayaan mong gamitin mo yung kahinaan na meron po tayo para dumipende, mag-rely sa ating
Panginoon. That will make our life more secure. Mga kapatid, when we cross boundaries, there is what we call consequence to pay when we don't establish and maintain good boundaries. And when we maintain and secure good boundaries, it should be based on God's principle. It should be based on God's principle. In the area of all our life, ang gagamitin po nating prinsipyo to set boundaries is the Word of God. Why? Because the Word of God is final. Okay? The Word of God is powerful. Hindi pwedeng baliin. Okay? Meron tinatawag na stability. The Word of God is already established in heaven and here on earth. Infallible po ang salita ng ating Panginoon. Why boundaries are important? Because it keeps us to become secure. Second, why do we need to observe boundaries? Okay? 1 Corinthians chapter 6, verse 18 to 20. And these are also boundaries. Flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body. Do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price, therefore honor God with your bodies. Why boundaries are so important to observe in our life? Second, it will keep us strong. It will keep us strong. Mga kapatid, ang sabi po ng aking binasa sa inyo sa 1 Corinthians chapter 6, iwasan daw. Flee from sexual immorality. So that is boundary. Fornication. Sex outside marriage. Ang sabi po dyan ay boundaries. Sapagkat pag nagagawa daw natin ang mga bagay na ito, okay, we are committing sin against our own body. Remember what the Bible says. Our body is the temple of the Holy Spirit. This is one area that most of us ay nagko-cross po, or a lot of people are crossing these boundaries. Okay? At ang Biblia rin, ang salita ng Diyos, ang nagsasabing iwaksi, iwasan. Bakit? Because our body is the temple of the Holy Spirit. Another area is in the book of Proverbs chapter 20 verse 1. Boundaries make us or keep us strong. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Mga kapatid, hindi pwedeng gawin ang lahat ng bagay. Kasi hindi lahat ng bagay na ginagawa natin ay magbe-benefits. Alak, binanggit po rito. Ang alak daw ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. So, ibig sabihin, nagpapababa, ibig sabihin hanggang mawala ng dangal. Kaya pala may mga nalalasing na nawawala yung kanilang karangalan o kadangalan pag sila ay sobrang nalasing. Yung iba, natutulog na lang sa kalsada. Yung iba, hindi na alam kung ano yung sinasabi. Okay? Nawawala na sa tamang aura yung kanilang itsura pag umiinom at nalalasing. Yun ang nangyari kay Noah. Uminom ng alak hanggang malasing at wala siyang kamalay-malay. Okay? Hubot-hubad na nakatulog. Natulog siyang hubot-hubad. Di ba? Yung pong hubot-hubad, hindi po normal. Nagpapababa sa dangal ng isang tao. At kamangmangan daw ang nagpapakalulong dito. Nalala ko po, nung ako po ay manginginom pa ng alak. Sobra-sobrang alak sa isang araw. Hindi lang po ako nalasing, kundi nawawala na rin po ako sa aking tamang kaisipan. Okay? At salamat sa Panginoon sapagkat nung ako po ay tumanggap kay Kristo bilang aking Panginoon tagapagligtas, nagdesisyon po ako na iwaksi ang alak na ito at
Salamat sa Panginoon sapagkat nakita ito ng aking mga kaibigan, mga kapwa ko, barkada rin na manginginom at pinatunayan ko sa kanila na pag ang isang tao ay na kay Kristo ay siya ay bagong nilalang. At ako po ay nagdesisyong iwaksi yung mga bisyong ito. Why? Kasi hindi ibig sabihin po na meron tayong katawan, malakas, meron tayong pera, ay gamitin natin ito para sirain yung nilikha ng Diyos sa atin. Ang katawang ito ay nilikha ng Panginoon, hindi para gamitin sa kasamaan, kundi gamitin sa Diyos upang magbigay ng karangalan sa Kanya. Amen po ba? Tingnan po natin another story, Proverbs 31, verse 4 to 5. Si Haring Lemuel po, ito po ang kawikaan or wisdom ng kanyang nanay. Sabi niya, Lemuel, di dapat sa hari ang uminom ng alak o matapang na inumin. Kadalasan kapag lasing na sila ay nalilimutan na nila ang matuwid at napapabayaan ang karapatan ng mga taong naghihirap. Sa panahon po ni Lemuel, nung siya po ay naghahari, ang sabi ng kanyang nanay, okay, wag daw, okay, di dapat uminom ang isang hari ng anumang klaseng alak, lalo na kung ito ay matapang na inumin. Kasi daw, kadalasan, kapag ito'y nalasing, nalilimutan na ang matuwid at napapabayaan ang karapatan ng mga taong nanghihirap. Mga kapatid, everything is permissible but not everything is beneficial. Kung kayo po ay nalululong sa bisyo o anumang bisyo, okay, mag-set po tayo ng boundary. Yung pong alak na nakakalasing at mataas ang antas para tayo ay malasing, mas maganda pong iwasan, mas magandang iwanan na lang po. Sapagat ito daw ay nagpapababa ng karangalan at ito po daw po ay napapabayaan po natin. Okay? At nakakalimot po tayo sa ating mga sarili. Katulad po ni Noah. Bilang tatay, dapat siya ang tamang huwaran ng kanyang mga anak. Subalit during that time, bilang tao, may kahinaan, okay, at patuloy na nilalabanan ang kahinaan, okay, ano po ang nangyari? Dumating sa punto na siya po ay nalasing dahil sa kanyang pag-inom ng alak. At yun ang naging dahilan kung bakit hindi po naging maganda ang destiny at future ng kanyang isang anak na si Ham. Yung pong lahi ni Ham. Okay? Yung si Kanaan na dapat ay naglilingkod sa Diyos. Lahi po ni Ham. Yung mga Canaanites, alam naman po natin sa Biblia. Isa yan sa matinding kaaway ng bansang Israel. At yun ang naging dahilan kung bakit po hindi naging maganda ang resulta, okay, nung pagpasok ni Ham doon sa lugar na kung saan natutulog po ang kanyang tatay. Pagkagising ni Noah, hindi man lang niya inisip yung kanyang sasabihin, okay, at sa sobrang galit niya, okay, ay nakapagbitaw po siya. Okay, wala pong makapagsasabi kung bakit hindi si Ham ang sinumpa niya, kundi ang kanyang mga anak. The Bible is silent. Napakaraming mga Bible scholar, okay, na ganito ang sinasabi, hindi si Ham kasi favorite niya si Ham, kaya ang sinumpa niya yung kanyang mga apo. No, mga kapatid. There is what we call specific or corresponding consequence every time we are crossing boundaries. Kaya bilang mga tatay, nakatulad ko, sa panahon na kung saan ay naiinis tayo sa mga misbehavior ng ating mga anak or galit na galit po tayo hanggat maaari po. Iwasan natin makapagsalita. Tayo po mga magulang, iwasan natin makapagsalita ng anumang mga bagay o salita na may kinalaman, okay, sa pagbibigay ng sumpa sa ating mga anak. At kung kayo po ay mga anak na nandito, nanunood at nakikinig, okay, maghunos dini po tayo. Okay, na huwag gumawa ng mga bagay na ikakainis, ikakagalit ng ating mga magulang. Para both po, okay, both in the side of the son or the children and the side of parents, okay, ay para maiwasan po itong mga ganitong klaseng mga salita na siyang magbibigay
ng kahirapan, hindi lang ho sa ating mga anak, kundi sa mga susunod na generation. Ito po ang sinasabi ko kanina sa inyo sa 1 Corinthians chapter 10, 23 to 24. Ito po ang, basahin ko po sa inyo sa ibang translation. Maganda po ang pagkaka-translate po nito. I have the right thing to do anything, but not everything is beneficial. I have the right thing to do anything, but not everything is constructive. No one should seek their own good, but the good of others. Bagamat kahit binigyan tayo ng Diyos ng karapatan, dapat ang karapatan ito ay gamitin pa rin para hindi lang sa sarili natin, kundi para sa lahat. Okay? Para sa ikakabuti ng lahat. So, yung karapatan mong bumili, karapatan mong magsuot, karapatan mong gawin, karapatan mong kumain o uminom ng ipinagbabawal, okay, na alak na makakasira sa ating katawan, sa buhay, or relationship. Hindi po lahat ng ito ay magiging beneficial po. Gamitin lang po natin ang ating karapatan at kalayaan, gawin at piliin ang mga bagay na ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Yan po ang totoong karapatan. Karapatan, piliin at gawin yung magbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Again, there is what we call physical price to pay when we don't establish and maintain good boundaries in our physical bodies. Why boundaries are important? To keep us secure, to keep us strong. Magiging malakas ang katawan daw pag nagsiset tayo ng boundary. Maiwasan natin magkasakit, kapatid. Another thing, boundaries keep us sane. Ano ba yung word na sane? Mapanatiling maging matino po tayo. Now, ang sabi po ng Deuteronomy 14:26, and you shall spend that money for whatever your heart desires, for oxen, or sheep, or wine, or similar drink, for whatever your heart desires, you shall eat there before the Lord your God, and you shall rejoice, you and your household. Noong sila po ay makarating sa promised land, okay, maganda na ang kanilang pamumuhay. Na-fulfill na po yung pangako ng Diyos sa kanilang kapanahunan. Pero ang Diyos pa rin ay nagtalaga pa rin siya ng batas, ng boundaries. At ang sabi ng Lord sa kanila, paggagamitin nyo ang inyong pera. Okay? Gamitin nyo ayon doon sa magandang mithiin ng inyong puso. Isa sa dapat ding mag-set tayo ng boundaries, yung paggamit natin ng pera. How are we going to spend our money? At dito po sa aking binasa sa inyo sa Deuteronomy chapter 14, verse 26, ito po yung first reference how to spend our money. Ulitin ko po. Okay? Diyan po sa talatang aking binasa sa inyo. Okay? Binanggit po diyan. Okay? Yung pagkakaloob sa Panginoon. The top priority of our budgeting, or sabihin na lang nating expenses or investment. The top priority of our budget is honoring God. Ibigay yung para sa Panginoon. Di ba ho kayo nagtataka? After God gave them the promised land, they dwell in the land filled with milk and honey, abundant life, ang kanila pong natatamasa. God commanded them that every time you spend your possessions, livestock, sheep, ibigay yung para sa Panginoon. Because God called us to be good and faithful stewards. Because God owns everything. Ano po ang sinasabi ng Deuteronomy 8, verse 18? God has given us the ability to create wealth. Therefore, how we spend money should be guided by God's commandment, God's instruction, which He provides in His
Word. Bagamat galing sa ating kayod, galing sa ating ideas, galing sa ating lakas, talento, potential, gift, yung tangible na pagpapala. When we are going to use and spend all these things, we should be guided by God's principle, governed by the principle of God. This is how we put boundaries in spending all our resources. Second, Isaiah 55, verse 1. Ang sabi po dyan, come, everyone who thirsts, come to the waters, and he who has no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without price. Okay? Yan po ang binabanggit po dyan. Pero tingnan niyo po yung verse 2. Okay? Why do you spend your money for that which is not bread, and your labor for that which does not satisfy? Listen diligently to me, and eat what is good, and delight yourselves in rich food. The Lord is asking His people how they could be interested in other things besides Himself, as He is the only one who can bring genuine satisfaction. Mga kapatid, hindi porket may pambili, okay? Hindi porket may savings, kung ano-ano na lang ang dapat nating bilhin that will satisfy us. Diba? What will satisfy us? It's the guidance of God in our life, using His Word. And when we are using the resources that God entrusted to us for His glory, yun talaga ang magbibigay ng satisfaction sa atin. In fact, ang sabi po ng Mark 6, verse 37, Jesus answered the disciples after they tell Him to tell the people to go away so they can buy food in the nearby villages. But He answered, you give them something to eat. And they said to Him, that would take 8 months of a month's wages. Are we to go and spend that much on bread and give it to them to eat? This is the feeding of the 5,000 men. Okay? At ang mga alagad ng Panginoon, ni Kristo, ay nagduda. Saan natin kukunin, Panginoon? Ipapakain natin dito. Where? Ang sabi dyan is what? Where can we spend? Okay? 8 months. Are we to go and spend that much on bread and give it to them to eat? At kahit may pambili tayo, it's not enough. Ang hinahanap ng Panginoon sa kanila is not what they have. How they believe and how they will obey the Lord Jesus Christ. Now, what is the principle behind this Mark 6:37? Kapos sila, pero sabi ng Lord sa kanila, paupuin at pakainin natin. Bumili kayo ng pagkain. 8 months ang katumbas ng mga pambili ng pagkain ng mga tao. At kahit meron, para lang bilhin for this bread and spend these things, much bread, and give it to them to eat. Alam niyo po, the first thing to recognize from this passage that we have read, the concern of the disciples is what? Their ability to feed the people. The task seems impossible to them. Kaya lang, Jesus proved to them that He is a miracle-working God. God is not only able to feed them, but He is also willing to provide what they need. Mga kapatid, our God is able. But He is not only able, God. He is also willing to provide all what we need. The disciples are so worried. Where can we get money to spend much bread and give this to the people and eat? Ang sabi ng Panginoon, paupuin ninyo, pakakainin natin. Bumili kayo at pakainin natin.
may sumobra pong 12 basket. Hindi po nasayang. Sapagkat ang sabi ng Bible, lahat sila ay nakakain at sapat na sapat yung kinain ng mga tao. At may sobra pa. Kaya lang, ano kaya ang ginawa dun sa sobra? Itinapon kaya? Talaga bang nasayang yung natira? Take home? Tingnan po natin sa John chapter 6, verse 12. Jesus tell the disciples, gather up the leftover fragments, that nothing may be lost. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, kolektahin lahat yung mga leftover para ito hindi masaya. God is not a wasteful God. Hindi katulad natin. Sobra-sobra yung ating binili, sobra-sobra yung ating kinain, may tira pa at malungkot, napapanis o nasasaya. Samantalang ang Panginoon, kung siya'y nagpakain ng tao, He spend wise with that resources, may natira, sapat-sapat ng nakakain at yung natira, ang sabi ng Panginoon, gather all the leftover so that nothing may be waste or lost. Para saan kaya yung surplus? Palagay nyo, mga kapatid. Pag tayo ay tumatanggap ng pagpapala galing sa Panginoon, bakit kaya sobra? Hindi eksakto. Hindi ka ba nagtataka? Humingi ka ng ganitong resources, favor, pero sinobrahan ng Panginoon. Bakit kaya sobra? Para saan ang sobra? Para kanino? 2 Corinthians chapter 9, verse 8. And God will generously provide all your need. Then, you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Kaya pala may sobra. Ay yung sobra para sa iba. Sa iba na nangangailangan. Sa mga pagkakataon na pwede tayong magbigay ng pagkakawang gawa. Meron tayong naibibigay sapagkat yung ibinigay ng Diyos sa atin ay, sabi ng Bible, ay everything you need was already provided. And the reason why there is a plenty left over or surplus to share with others. Kapatid, yun daw pong pabor, pagpapala na tinatanggap natin. Sapat na raw sa atin yun. At kung may sobra, i-share daw ito sa iba. The question is, are we willing to share the leftover, the surplus, yung sobra-sobra pa na ibinigay ng Panginoon sa atin? God doesn't just provide what we need, but He will also provide favor, blessing for others. At tayo lang po ay magiging daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon. This is how God bless us. He will provide all our needs. And if there's our surplus left over sa mga pagkakataong gumawa ng pagkakawang gawa, having all what we need, meron tayong may share sa iba. Pag hindi natin nagamit ng tama, if we don't spend the money that God gave to us sa tamang paraan, well, may tinatawag na emotional price to pay when we don't establish and maintain good boundaries. Mga kapatid, mag-ingat tayo pagdating sa pag-i-spend ng mga resources. If we don't put boundaries, we will suffer emotionally, mentally, at pag sa sobrang stress po ang tao, magkakasakit po tayo. At pag tayo magkakasakit, ay tiyak po. Okay? Lalabas po yung mga resources, mga biyaya na binigay ng Panginoon at ito lang ay nagagamit para sa pagpapagamot po natin.
spend wisely, every time God will give us favor and blessing. Another boundary is in the life of Adam and Eve. Genesis chapter 2, verse 16 to 17. And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden. But," this is the boundary, "you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die." God said, don't cross boundary. Don't eat. You must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. Why? Because there is what we call consequence. Malungkot sapagkat they cross boundaries. And we know the story. When Adam and Eve crossed boundary, they eat the forbidden tree, the forbidden fruit of the tree, of knowledge of good and evil. What happened? All creation fell in the sight of God. Lahat na po na nilikha ng Diyos ay naapektuhan. At yung effect na yun, nung sin, ng disobedience and crossing boundaries, umabot hanggang sa ika-4 na generation. At malungkot sapagkat kahit ang isang sanggol nasa sinapupunan pa ng kanyang nanay, meron na pong nature of sin. Nawawala lang po ang kalikasan ng kasalanan kapag ang isang tao ay tumanggap, sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yung daladala niyang nature ay hindi na po sinful nature, kundi Christ nature. We are no longer live, but Christ lives in us. Mga kapatid, we cannot mock God. This is what the Bible says in Galatians 6:7. Hindi natin pwedeng maloko ang ating Panginoon. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. If you live to please God, gayahin natin yung salmista na yung path of life, that is the boundaries of a pleasant life. God will give us a pathway to victory, a pathway to live a good and abundant life. God gave boundaries so that everything we want will be given and we will experience abundant life. Ano pong sabi ng John chapter 10 verse 10? He came to give life and that life more abundant. Why boundaries is important to observe? Letter D, because it helps us know and define ourselves. Mismong ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, they observe boundaries. Iba-iba yung expression nila, but they are co-equal. Hindi po sila nagkokontrahan. There is what we call oneness in the triune God. God the Father is the sender. God the Son is the Savior. And God the Spirit is the sanctifier. Even the Trinity, they observe boundaries when it comes to their identity and roles. Ang sabi ko, pagdating sa identity at sa kanilang role, they have boundaries. Galatians 2:20 and 2 Thessalonians 2:16, these are the two last scriptures that I'm going to read before I pray. I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. That is boundaries. We keep ourselves secure, strong, stable, pure, holy, having an abundant life. Help us to know and define ourselves. Yan po ang nagagawa when we observe boundaries. 2 Thessalonians 2:16, now may our Lord Jesus Christ himself and God our Father, who love us and by his grace gave us
eternal comfort, and a wonderful hope. Mga magulang, mga kapatid ko sa aking Panginoon, keeping boundaries is so essential. Itong naging dahilan kung bakit nasira ang future ng mga angkan ni Ham. Because Ham was not able to handle himself in crossing boundaries. Mga kapatid, I hope na itong unang misconduct ni Ham ay nagkaroon po ng katuruan sa bawat isa sa atin. That we don't have to cross boundaries. Boundaries is boundaries. Especially if God is the one establishing boundaries in every aspect of our life. Tayo pong lahat ay manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, dinadakila. Salamat po, Lord, sa mensahe ngayong pong hapon. Kami po ay naliwanagan at ayaw po namin mangyari sa aming buhay, sa aming mga anak, at sa mga susunod pang generation. Ang karanasan po ni Ham, na kung saan hindi niya po naiwasang mag-cross ng boundary, hindi niya po naiwasang pigilan ang kanyang sarili. At Lord, humingi po kami sa iyo ng tawad sa mga sandali na meron kaming nagawang ganitong kasalanan, pagkukulang, pagkakamali sa aming biological parents, and even sa aming pong spiritual house. We ask for your forgiveness, Lord, at patuloy na ang grasya mo ay tuloy na dumaloy sa amin upang hindi lang namin malabanan, kundi magampanan namin ang aming tungkulin bilang part ng household mo. That we are the Church of the Living God, pillar and ground of faith. May your name be glorified forever and ever. This is all our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, bukas po ulit, magkita-kita tayo. Stay safe, stay connected. God bless us all.